Typhoon Francisco continues to move near northern Luzon, while Tropical Storm Higos is expected to enter the Philippine area of responsibility soon. What impact can Filipinos expect from these two systems, and should communities prepare for heavy rains in the coming days? Joining us now is News 5's resident meteorologist Alvin Pura. Alvin, okay, umpisahan natin dito kay Typhoon Francisco. Nasa na nga ba ito ngayon, and what are the areas that are currently feeling its effects? Yes, Denise, magandang hapon. Itong si Typhoon Francisco is malapit dito sa area ng Batanes. Last seen ng Pag-asa ito around 320 kilometers. Dito po east-northeast ng Itbert, Batanes. Gradually humihina ito dahil nga doon sa interaction niyan doon sa ating tinatawag na vertical wind shear. Ito ay may lakas na hangin na lamang na nasa 130 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 160 kilometers per hour. Ito po ay unti-unti na rin po lumalayo sa ating landmass o kalupaan. Northward to northeastward yung kanyang pagkilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, bagamat lumalayo, is meron pa rin po yung effect, particularly dito sa area ng Batanes at saka dito sa eastern section ng Northern Luzon. At kung mapapansin nyo is, ito yung kanyang outer bands at outer wind field. So, hindi man tinamaan ng pinakamalalakas na hangin malapit niya sa kanyang gitna, is affected pa rin po ang ilang areas dito sa extreme Northern Luzon. Northern Luzon, possible pa rin po dyan yung ating mga gusty winds and mga malalakas na pag-ulan. Direct effect po yan ng Bagyong Francisco. At maliban dyan, continuously, habang unti-unting lumalayo itong Bagyong Francisco, nagpapalakas pa rin po yan o humihila ng ating habagat o southwest monsoon. Yan naman po ang nagpapaulan dito sa mga general area na malayo sa mismong gitna ng bagyo. So halos buong Luzon, Northern Luzon, Central Luzon, particularly itong mga nasa western section nito, Zambales at Bataan, mas marami tayong mga pag-ulan dyan. Metro Manila, including Metro Manila, maulap po yung panahon natin. At any time of the day, pwede po tayong makaranas ng mga pag-ulan. At malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms, kagaya ng nangyari kaninang early morning. And Calabarzon area, affected din po tayo ng habagat, including Batangas and Cavite, lalong-lalo na po dito sa areas ng Mindoro at ang malaking bahagi ng Mimaropa. Nag-extend pa yung ating habagat hanggang dito sa western section ng Visayas at Bicol region. At kahit nga umakit na ito pong bagyong si Francisco at kahit humihina ito, is in the next 2 to 3 days, affected pa rin po tayo ng habagat o southwest monsoon. Denise? Okay, pag-usapan naman natin, Alvin, itong tropical storm na si Higos, ano? How likely is it to enter PAR? At kailan yan pwedeng mangyari kung sakali? Ito namang si Higos, ito nasa kabila natin. Ito yung tatawagin nating Bagyong Gardo once na makapasok sa ating area of responsibility. Ito ay last seen ng Pag-asa kaninang tanghali, kaninang hapon, around 1,990 kilometers east ng Central Luzon. Nasa labas pa nga yan ng PAR. Ito ay nasa tropical storm category at may lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour near the center at may pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour patungo dito sa ating area of responsibility. So by Thursday ng gabi is didikit po yan dito malapit sa ating kanto ng ating area of responsibility. If ever makapasok yan ng ating PAR, ito ay mabibigyan ng local name na Gardo. Mayroon tayong maliit na chance na possible pong magsabay itong Bagyong Francisco at ang Bagyong Gardo sa loob ng ating PAR. Habang papalabas itong Francisco, may chance na maagang pumasok itong Bagyong Gardo. So, may chance silang maging dalawang bagyo sa loob ng ating PAR. Pero itong si Francisco, itong si Gardo is wala tayong nakikitang landfall scenario, wala rin tayong nakikitang direct effect niyan sa ating bansa. Makikiran lang yan dito sa kanto ng ating PAR. Within siguro around 12 hours, within less than, pwede yung makalabas agad ng ating area of responsibility by Friday morning. This Okay, Alvin, bilang panghuli na lang, meron ba tayo mga river basins, mga dams or mga flood-prone areas na kumbaga mas kailangan bantayan ng mga otoridad? At ikabit ko na din sa tanong ko, Alvin, paano naman yung mga kapatid natin na mangingisda na namamalaot? Sila ba ay kailangan, what do they have to look out for in the next few days? Nung naging super typhoon itong si Francisco, doon natin nakita doon natin experience actually yung mas malalaking alon dito sa eastern at saka northern part ng ating bansa. Doon medyo malaki yung meron tayong tinatawag kasi na surge. Usually pag medyo mababa talaga yung pressure ng bagyo is nagkakaroon tayo ng pagtaas ng alon. So naging delikado yan dito sa mga baybaying dagat ng Luzon. Actually nag-extend pa yan hanggang dito sa Eastern Visayas, lalong-lalo na dito sa area ng Cagayan at
area po ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, meron pa rin tayong malalaking alon dyan. Usually naman kapag meron tayong tropical cyclone wind signal is walang pinapayagang lumaot. So dead precautionary measures na rin yun. And yung mga nasa baybaying dagat, merong possible na storm surge yan kasi pag meron tayong typhoon. So pinag-iingat natin yung ating mga kapatid at mga kasama dito, lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga baybaying dagat. Pero habang papalayo naman itong bagyong si Francisco, mababawasan na po yung ating mga pagulan dyan. Pero nonetheless, magulo pa rin po yung dagat dahil mahangin yung ating conditions. So nagkikreate po yan ng mas magulong dagat at mas mapanganib na dagat, lalong-lalo na doon sa mga small sea vessels. So doble ingat tayo dyan. And for the river basins naman, meron tayong konting refreshment or medyo nadadagdagan yung ating mga tubig dito sa mga areas na dam na medyo natutuyo na ngayon. Pero hindi pa po yan enough dahil kukunti pa rin po yung ating mga natatanggap na pagulan by this time. So may chance pa rin na mabawasan pa yan in the next few days. So kailangan pa natin na mas maraming tubig dyan as to prepare for the incoming El Nino. And yung mga areas naman na medyo nasa baba na area, flash floods and yung mga possible landslides yung ating pag-iingatan, particularly doon sa mga areas na malapit sa bundok. Denise? All right. Again, thank you for those updates. That was News 5's resident meteorologist, Alvin Pura.